Alright. So, initially, sinasabi ng mga senador na ito, na kasama sa committee, na wala daw blanco. Kagaya nitong sabi ni Gatchalian. Namin yung front page, pero rini-review ng mga staff lahat ng mga annexes, lahat ng mga attachments, at of course, rini-review rin yun ng chairman bago nire-review daw. So, yan ang pagkaalam ko sa proseso natin. Sir, posible ba mangyaring gano'n na may pipirmahan, may papasa yung BICAM na blanco yung mga items? Kasi kung blanco, hindi magbabalanse. Kailangan balanse yung budget. Tama, balanse sabi. Yung, for example, yung House Amendments, yung Senate Amendments, at of course, yung final product yung GA, dapat balanse yan. So, kung ang iniisip ko, kung blanco yan, hindi magbabalanse siya. So walang blanco. Imposible may blank items, sir? Kaya sa pagkaalam ko, hindi pwedeng peperma ang chairman ng blanco. Kasi ako, nag-chairman rin ako. In short, walang blanco. At ganun din ang sabi nitong si Escudero. Iba nga lang ang kanyang sinasabi kasi GAA. 25 national budget. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Check. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount ng kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila... So, nung nagsalita yung mga iba nilang mga kapwa, na merong ngang blanco, anong sinabi nila? Biglang umamin itong si Kimbo, tingnan nyo. Kinumpirma ni House Appropriations Chairperson Marikina City 2nd District. Kinumpirma. Stella Kimbo na may mga blankong bahagi sa bicameral report na ng 6.325 trillion pesos national budget para sa 2025. Ayon sa mambabata sa mga blankong item ay resulta ng mga typographical error na inayos ng technical staff ng Kongreso at Senado. Gayunpaman, nilinaw nito na may nakalaan ng pondo para sa mga ito bago lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya't legal at epektibo ang General Appropriations Act para sa 2025. Okay, para sa more detalyado, ito, inamin talaga. Tutok si John Hernanda. More detail tayo. Totoong may mga blanco sa BICAM. Totoong may mga blanco. Tingnan nyo, ayan, ayan, blanco yan, may pirma. Ayan, from Ungab, from Rep. Manuel, from a senator. Report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM. Do you acknowledge? Na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng ganun. Yeah, so notwithstanding any kahit anong notwithstanding mo dyan, or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate. Authorized daw yung technical staff ng both House and the Senate. Pero tignan ninyo dito sa kanilang omnibus provision or provision ng House of Representatives and the Senate. Sabi dito, the bills and index service, okay? The Secretariat of the committee that reported out the bill shall ensure the bill is in the correct form. Okay, ibig sabihin typographical error and contains the provisions approved by both houses. Ano yung provisions approved by the both houses? Yan yung pinag-usapan ng both houses, yung Senate at saka yung House. Approved by the House and the Senate. Hindi po ng Secretariat o ng Secretary or ng technical working groups. Therefore, hindi totoo yung sinabi ni Kimbo na nasa secretariat or technical working group or technical staff yung pag-fill in the blank. To make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Ano yan? Paano nila tinukoy?
Paano tinukoy ng technical staff yung budget kung blanco nga doon sa BICAM report? Diba? Nanguuto lang kayo. Tingnan nyo ito. Omnibus motion. The technical staff of the House Committee on Appropriations and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical error. Typographical error. Ano pa? Grammatical and printing errors. So, ano i-correct nila kung blanco? Ano na inuuto nyo? Blanco, i-correct nila? Ang gagawin mo lang sa blanco is to fill in the blank. Paano mo i-correct yun? Of the effects, correction of grammatical printing as well as necessary adjustment such as performance indicator. Ano ba yung performance indicator? Performance indicator include putting an amount there and section number. Halimbawa, nagkamali ka ng 1-B, okay? Instead na 1-C, nang nilagay mo doon 1-B. So, yun yung ibig sabihin na section number of general special provisions as a consequence of amendments. Dahil yung special provisions at general provisions na yan, yung House at yung Senate ang may karapatan, ang may mandato, ang pwede lang gumalaw dyan, hindi po ng technical staff. Bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay napakalinaw yung omnibus motion na yun, no? correction sa pondo. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Ano calculator activity? Paano mo i-calculate yon? Ito. Saan ba yan? Paano mo i-calculate ito? Ayan. Saan ang i-calculate mo dyan, Aber? Saan i-calculate mo dyan? Sabi dito, ito example yung acronym na figure na 74 billion na ito, ano i-calculate mo dyan? Wala nga space dyan, And replace with. Magkano i-replace mo dyan? Saan i-calculate mo dyan? Aber? The same with this. 89 million. Ano i-calculate mo dyan? Blanco nga Sabi, delete the amount 889 million and replace with blanco. Pinirmahan ninyo. So, sino nag-fill in the blank dyan? Saan yung calculation matter di dyan? Diyos me, yung Marimar, ang lakas nyo makasinungaling. Lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Paano kayo nag-decide niyan? Don't tell me. Ang magdi-decide niyan yung technical staff. Kaya feeling ko mali yung kung ito pala yung naratibo ninyo. Mali si VP Sara nung sinabi niya to. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Mali ka dyan, VP Sara. Anong sabi ni Kimbo? Ito ulitin ko. Anong sabi ni Kimbo? Anong sabi niya? Calculator activity na lang po. Naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Technical staff daw. Sila ang may hawak. Ayan Sila pala, hindi pala yung si Zaldico at saka si Martin Romualdez ang may hawak ng budget kasi yung technical staff pala. Kasi pinirmahan ng BICAM committee itong amount na ito, pinirmahan nila. Ayan, nakita nyo may mga pirma. Pinirmahan nila, they left it blank. Tapos yung pinakamakapangyarihan pala dyan, yung technical staff, kasi sila pa lang yung may karapatan na mag-fill in the blank. Ayon dito sa sinabi ni Representative Stella Kimbo. Calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decide. At hindi lang yun. Ganon din ang sabi ni Escudero. Ito yung a few moments later. Tingnan yung sabi ni Kimbo, ni ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary na nagfa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. After na ipaubayan nyo sa technical staff. Sabay singhot. Hindi. Kaya
Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Tayo pa Yung mga daw pumirma pakibasa. ng Bicameral Conference Committee report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung Inuturista daw yung committee. hindi, Sino yung committee na sinasabi niyo yung technical staff? So, hindi si Saldico at saka si Martin Romualdez o kung sino man yan ang may hawak ng budget. Kasi yung committee pala, yung technical staff pala ang may karapatan. matatapos yun. Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yun. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganung talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Pinapahintulot. Wala nga doon sa omnibus motion or omnibus provision na ang gagawin ng technical staff mag-fill in the blank. Ang gagawin lang ng technical staff is clerical errors, grammatical or section number or whatever niyan puwera doon sa amount. Ngayon, sinasabi mo. Ano? Akala ko sabi mo, ano? Reaction yun ng guilty. Sabi mo noon, walang blanco. Ngayon, sasabihin mo, nasa technical staff na. Yan na yung palusot ninyo ngayon dahil huli na kayo. Wala talaga. Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat. Tinanong yung about sa technical staff, sabi Kung meron sa dapat- bang hindi ba sa technical staff clerical lang sila? Tapos sabi niya hindi dahil susundin daw din nila ang pag-fill in the blank doon sa naunang pinag-usapan. Anong naunang pinag-usapan? I-blanco nga yan. Anong naunang pinag-usapan? Saan yan? Replace with. Buti pa nga ito number 46. Nakita niyo yung number 46. Ito number 46. After the acronym DAR, delete the amount in figures 1,793 million and replace with 2 billion. At least ito meron, hindi siya blanco. Pero ito, number 49, number 50, at least yung 50 meron, replace with. Number 52, number 58, blanco. So, saan yung naunang pinag-usapan? Itong 46, yan, pwede mong sabihin na naunang pinag-usapan. So, sinungaling ka. Asan na yun? Huwag kang magtago, Escudero. At pagkalagyan, hindi sila ang nagpapasya. So basically, yung kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM. Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Sang-ayon. Tignan nyo, ulitin ko. Ayan, ito may na-reflect. 1 billion to 2 billion. Pero ito, 74 billion to blanco. Ito, 14 billion to 14 billion 453 million. Ayan, meron yan na unang pinag-usapan. Ito, wala. 89 million to blanco. Huwag mo na utoy ng taong bayan. Hoy! Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Nandun din yan. Huling-huli na kayo. Tingnan nyo mga blanco. Yan, mga blanco. Replace with 45 billion and replace with blanco. Sino ang magpupunan niyan? Yung technical staff. Mag-aksaya ng panahon para magsampa ng Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, staff daw, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. Dinaan sa politika. Mahirap ba magtanggol? Mahirap. Talaga bang ganyan talaga gagawin ng lahat para masustain lang yung gastos mo doon sa asawa mo? Na very high maintenance, ha? Very high maintenance ba yung asawa mo? Kaya kahit halatado na yung pagsisinungaling ninyo, sige, go lang! Tapos ngayon, pagdidiskitahan nyo ninyo yung mga vloggers, ha?
malinaw na merong evidence. Hindi po ito fake news at hindi po ito libelous. Na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte. Hindi po malit na bagay. Very unconstitutional ito. Talagang dadalhin. Reklamuhan at ipe-preskon. Pero bahagi ipe-preskon, bakit ikaw hindi ka ba nagpa-preskon? O ayan, nagpa-preskon ka ngayon kahit halatado. ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Wow. Dahil ika nga, dapat lamang talaga? Handa kayong harapin ito? O ayan, handa ba kayong harapin ito? Ayan, ito. Ayan, sila Attorney Vic. O ayan, naghain na po sila. Anong caption dito? The biggest government money heist. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit? Very unconstitutional. As you can see dito, ayan Attorney Vic Rodriguez at saka si Kong Ungab, o ilan sila dyan na nag-file ng petition sa Supreme Court. Kasi sabi ninyo, sige mag-file kayo. kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Malaya. Ayan na kami. Nakita niyo, you get, ayan, wish granted. Versus House, ayan, kasama ka dyan dito, Chis Escudero. Ayan, Francis Escudero, ayan, Senate President. Tapos si Lucas Bersamin, yan, kasama kayo dyan. Huwag niyong yung parliamentary immunity ninyo, Tignan lang natin yung tapang ninyo, Very unconstitutional. Bakit? Anong sabi ni Congressman Alvarez? Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni dating Congressman Alvarez? Masabi? Ella, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, ang chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang criminal act. Giit pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko, pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA at ang laman na ito hindi anya iprenesenta sa plenary para ma-ratify. Giit pa nito, sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressman ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA. Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito, kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts? Nilabag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion nito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items sa BICAM report. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Diba? Ay, kaya wala na kayo. Ano nalusot mo dito, Chis Escudero? Mahal ba yung Louis Vuitton ba? O gaano ba kamahal kasi yung masyado bang high maintenance? Ang opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Tingnan natin. Take 2 na naman to Sinagot ko na yan noong nakaraan Oo nga, pero iba a few moments later. Ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Hindi nga general, hindi nga GAA ang pinag-usapan. Tanga ka ba? Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. So, hindi pwedeng ma-question yung report? Kasi, hindi ka magkakaroon ng batas kung walang bill. Hindi ka magkakaroon ng bill kung walang report.
So, ibig sabihin, kung ano yung puno, hindi ka magkakaroon ng dulo kung walang puno. Ano yung puno? O, di yung dumaan na third and final reading sa House. O, ito, explain ko uli. O, ano yung puno? Yung GAB. O, yan, noong September 25. Yung sa House. O, diba? And then, pupunta ng Senate. O, yan yung puno. And then, pupunta ng, hindi kayo magkasundo dalawa, pupunta kayo ng BICAM committee. O, yan yung puno. And then, pagka BICAM committee, dito na nagkaroon, nalaman natin na merong blank BICAM report na napirmahan ninyo. Mga hunghang kayo. Tapos, may stage pa na itong blanco na pinirmahan ninyo, ewan ko kung saan ninyo, ito yung gusto nating mapinpoint Sino ba ang nag-fill in the blank? Kasi kung binabato ninyo sa technical staff, sinong kakasuhan namin sa technical staff? Di ba? Sino kaya? Sino nag-fill in the blank? Technical staff o kayo-kayo din lang? Yun ang tanong doon. So, nung na-fill in the blank, yung BICAM report na ito, kasi sabi mo, hindi na ko question yung report. Nung hindi na ko question. Kaya kayo pumunta sa enroll bill. Nasa enroll bill na kayo. Yung enroll bill, of course, wala na kasi na-printed na yan Wala nang blanco dito sa enroll bill. Itong enroll bill na ito, yung dinala nyo kay Marcos Jr. para pirmahan. Of course, wala yan. Sasabihin ni Marcos Jr., he's lying. Sasabihin ni Marcos Jr. kasi wala naman talagang blankong pinapirma sa kanya na enroll bill kasi printed na yung enroll bill. What we are questioning is yung BICAM report wherein kaya kayo nagkaroon ng BICAM report because hindi kayo nagkaintindihan, House at ng Senate, kaya kayo nagkaroon ng BICAM committee conference to come up with the BICAM report. Kaso ang BICAM report na pinirmahan ninyo ay blanco. Blanco yung mga ibang provisions doon. And ang gusto naming malaman at what stage, at kailan, at sino-sino ang nag-fill in the blank to come up with the enrolled bill na wala ng blanco na pinapirma ninyo sa Pangulo. Alright? Huwag nyo kaming gawing tanga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. Of course, kasi ito yung kauna. It's only in the Marcos Bangag administration na merong ganito. Nung panahon ni PRRD, noong 2019, nagkaroon ng insertion na ganito. Anong ginawa ni PRRD? Binito niya. Hoy! At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Tingnan natin. Pag na-ratify, touch mode na dapat. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yun. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pwedeng punuan yung kulang. Akala ko ba walang blanco, sabi mo noong una. Ngayon, clerical, does it include amount? Pangalawa, paano mo ang tanga talaga nito? Paano mo iko-correct yan? Paano mo iko-correct yung blanco na yan? Ito. Hoy! Nasaan na yun? Ayan, paano mo iko-correct yung blanco? Ayan, paano mo iko-correct yung blanco? Blanco nga Ayan, pinagloloko nyo ba kami? Ulitin natin, ayan. Paano mo iko-correct yung blanco? Clerical error? Nasaan yung clerical error dyan? Itong 46, hindi mo na iko-correct yan. Kasi meron na siya, 1.7 billion corrected to 2.1 billion. Hindi mo na, wala na yan, okay na yan, good to go yan. Pero ito, 74 billion replaced with blanco? Hindi po clerical correction yan, kundi fill in the blank po yan. Huy! So ng Korte Suprema nyo kami, na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, galing mo lang ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Exactly. Paano tayo mag-come up sa enrolled bill? Di ba yung BICAM committee report? BICAM committee report!
Hindi kayo magkakaroon ng printed enrolled bill kung walang BICAM committee report. Ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo? Yun ang batas. Hindi na considered unconstitutional. Tainted na yun. Madumi na yung pinirmahan ng Pangulo dahil nagkaroon ng blanco sa BICAM pa lang. Hoy! Gising! Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaiba ang BICAM report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Ulit-ulit ka na lang. Hindi nga. Paano nga? Madumi na nga yung enrolled bill. Bakit? Kasi nga doon sa blanco, doon sa BICAM report, ay, ang kulit. Ayoko na sa'yo. Tingnan nga natin Committee report. Ang nakalagay pa lamang doon sa committee report ay 3 months. Pero hindi naman ganun yun eh. Ang sinecertify yung bill in whatever shape, size, or form. Huhubugin yan dito. Tapos kung aprobado sa Kamara, i-adapt. Pag ayaw nila, magba-BICAM kami. Tapos aprobahan yung BICAM na magkabilang Kamara. Ano yan? Ito sa Malacanang will suggest to that. Yes. May natitira pa ba dyan? May natira. Ano ba ang walang public access? I'll give you an example. The BICAM is, I've been a chairman of the Finance Committee a long time ago. The BICAM is nothing secret. Oh, both talaga? panels agree on general outlines and then it's the staff that does their work. Madalas nga, niwala na yung mga kongresista ron dahil ang kailangan actual encoding. Yun yung matagal. Yung wala na raw yung mga kongresista doon kasi yung actual encoding, nag-encode na daw yung mga technical staff. Sino mga amount? Pwede naman buksan ding. Yun yung matagal, yung pagbalanse ng mga amount. Pwede naman buksan yun at bukas naman yun. Kaya lang, walang makikita. Pero bukas naman yun. Wala namang nagbawal. Sa katunayan, wala naman nga media nagtangka naman na magpunta. Wow! Binaliktad pa yung sitwasyon. Grabe talagang pagsisinungaling ng mga to, no? Sa totoo lang, wala na akong masabi dito sa mga kongresista at mga senador na ito ngayon dahil sobrang halatado na ang ginagawa ninyo sa pondo, pera, budget ng taong bayan. Hindi at mahirap ninyong ma-justify yung ginawa ninyong kalukuhan sa budget. Ngayon, you challenge the people, no? You challenge us na magsampa ng kaso at eto na nga, nakuha ninyo. You get what you deserve dahil meron na kayong, meron ng petition sa Supreme Court na kayo ay finailan ng petition nila, Kong Ungab, Attorney Vic Rodriguez, itong iba dito about dito sa ginawa ninyong pagpipirma ng blanco. At antayin po natin, no? As we can see dito pa bilang panghuling note, ito kasi yung questionable, itong number 46, paulit-ulit kong binibigay na example sa inyo. Like for example, itong 40 to 41, sabi dito, yung 145,461,776,000 pesos, i-delete nila yon and i-replace nila sa 146,335,937,000. So at least dito malinaw na merong ipinalit. Pero dito sa 49, dito sa 52, 52, at dito sa 58, nakita naman ninyo anong ipapalit nila dyan. Don't tell me, huwag ninyo kaming utuin na yung technical staff na ang may karapatang mag-fill in the blanks dyan. Paano pala pag yung technical staff tropa ni Tambi or tropa nung sinasabi ni VP Sara na yung dalawang pinakamakapangyarihan? At sabi na, sige kayo nang bahala maglagay dyan. Paano pag yung 74,570,743,000 ay pinalitan nila ng 100 billion? Diba? Tapos pinirmahan ni Marcos Jr. Ibig sabihin, tainted na yun. May bahid na yun ng money heist.
Yun ang pinupunto namin dyan. Kaya wag ninyo kaming utuin at lukuhin sa pamamagitan ng pagdaan-daan ninyo ng parang napaka-intellectual ninyong sumagot sa press conference na yan. Yun lang ang pinupunto namin. Kaya hindi namin kayo tatantanan with regard to this budget blank money heist na ito na ginawa ninyo sa taong bayan.